So ayan mga kabutingting, ito na yung part 2 natin. Dito natin ito ikakabit yung isa sa mga nabili ko sa junk shop. Ito kay yung nakikita nyo, ang brand nito ay Camel. Yan, kulay green kung nakita nyo kanina, at kinalawang. At ito mga kabutingting ay napakaganda pa ng ano nito, napakalambot. Wala pa ako na aalog nito. Pag aalogin mo, ibig kong sabihin, pag inaalog yung igaganyon mo siya, wala pa talaga. Tapos pag mga igaganito mo naman siya, ay wala pa akong nararamdaman na yung bang maganit siya, or yung parang mapipil mo na mayroong gasgas yung kanyang bushing, at ganun din yung kanyang shafting. Ito ay napakaganda pa. So try lang natin itong paanda rin, or itester pala muna natin, baka ito ay gumagana pa. Yan. At ito nga pala mga kabutingting, yung aking pagsalpakan itong aking binili sa junk shop na motor. Ito ay Nikon, at kung nakikita nyo, pag mga ganitong klaseng electric pan ay hindi ako nagagandahan sa motor nyan. Pag mga ganyang klase, ito ay 1,000 yata mahigit. At ito ay pinakailaman ng asawa ni ate siguro, kaya nasira yung motor nito. Ay nilagyan ng kapasitor na 2.5 microfarad, kaya siguro bumigay yung motor. At yung kapasitor nito ay hindi ko alam kung nasaan, dahil binigay ko rin sa may-ari ang kapasitor nito. So itester lang natin itong ipapalit kong motor dyan, kung ito ba ay okay pa. Pero okay pa naman ang motor nito, dahil tinester ko naman itong dalawang linya sa linya ng kapasitor. Ayan, ay good pa, at naka-reading pa tayo dyan ng 800 mahigit, kung natatandaan nyo. Pero papakita ko pa rin sa inyo kung ilan ang marireading natin dyan. At nakashit nga pala yung ating tester sa OL, kaso masilaw. Ayan, pwede, okay na yan. Yan makikita nyo na mayroon tayo ditong marireading na ayan, 9 ohms pa nga, 900 ohms o 905 ohms. Yan, kung nakikita nyo. So, ibig sabihin pag mga ganyan ay okay yan. Pag bumaba na, aabot na ng mga 500, pagka ganito kanipis, ay sira na yan. Pag mga ganyan, katulad nung tawag niyan, ginawa kong nagpalit din ako ng motor na Panasonic, i-convert ko doon sa dual. So ito ay ating titignan kung ito ba ay may reading pa ba tayo nito. Yan, at nakasilik pa rin yung ating tester sa OL. Ayan OL pa rin yan. So ito ay ating isi-switch lang. Yan, naka-switch na yan yung niya, dahil hindi ko naman ito tinester kung ito ba ay mayroon pa tayong marireading. Yan, mayroon namang kita naman sa tester. Mayroon pa rin. Kaya ang problema nito, bakit binenta ng may-ari or ginang shop na? Mayroon pa naman siyang reading. Tester din natin itong kapasitor. Okay, swerte tayo nito, dahil kung ito ay walang problema at hindi na ako magbabaklas. Kaso magkaiba yung housing nito sa housing nitong aking binili, kasi ito lata, ito naman ay pundido. So madali lang yan pag mga ganyan. So tester lang natin itong kapasitor. Yan, kita naman, select lang natin ito sa capacitance. Tingnan natin, ang kapasitor nito ay 1.5 microfarad. Tingnan natin kung mayroon pa ba tayong marireading nito na 1.5 microfarad. Ayun, mayroon pa tayong nare-reading na 1.5 558. So ibig sabihin good pa ito. At hindi ko alam kung bakit ginang shop na ng may-ari. So ito yung ating itatry sa pagganahin. Ay isasalpak ko na ito ng buo pagka okay ito, para hindi na ako mahirapan. Ganito yung aking pamamaraan mga kabutingting, pagka wala akong masyadong customer na mahanap, tapos mayroong gustong magpa-convert ng motor, gustong magpapalit ng motor, ako'y pumupunta sa junk shop. Yan, ito yung ating paanda rin.
At habang ito ay ating paandarin, steady lang natin ito. Tapos itong kanyang shafting ay lilihain na rin natin yan habang ito ay pagaganahin natin. Yan, kuha lang pala akong liha mga kabutingting. So yan, meron na tayong liha. So ito ay sasaksak ko lang dito sa aking extension. At kung nakikita nyo ay gumagana na. So tingnan natin kung mabilis pa ba ito. Abay, napakabilis pa nito mga kabutingting. Abay, hindi na kailangan nating, wala na akong aayusin ito. Kung sa bagal, lilinisan ko na lang ito. Lalakas-lakasan nga natin. Yan, naka number 1 pa lang yan, oh. Number 2, number 3. Tapos lilihain natin. Para habang umaandar ay nililiha natin yung shafting. Dahil sobrang kalawang at pasensya na, medyo maingay na naman ngayon dahil andito tayo sa tabi ng kalsada. Okay, tapos sugutin ko lang dito yung saksakan. Yan, o di ba, habang umaandar ay kiniskis natin yun or niliha. So ito na yung itsura, napakalinis. So swerte tayo nito sa binili ng junk shop. Sa totoo lang mga kabutingting, maraming napapakinabangan sa junk shop na katulad nito. Yung dalawang binili kong motor na nauna kong ikinabit ay okay din yon. Ang pinaka problema naman noon na yung una kong kinabit sa Wolpan na Hanabishi ay capacitor lang at basag yung gearbox. So yun lang, bay, napakaswerte naman natin ngayon or napakaswerte ko naman. So sunod lang natin gagawin ay yan, tatanggalin natin ito dahil ito ay Wolpan. So tatanggalin natin itong kanyang switch box ba ang tawag dito. Hindi ko alam kung tama nga ba ko switch box, dahil kaya naman natin ito tatanggalin dahil ililipat natin ito sa pag wirings dito. Tapos tandaan lang natin, ang number 1 ito ay kulay dilaw, tapos number 2 ay kulay gray, at number 3 naman yung kulay pink. So para hindi ka malilito, tirahan mo or tirahan natin para kahit makalimutan natin, abay madali na lang natin ito kasi mayroon ng kodigo. Ayan, hindi ko pinutol. Dilaw, gray, pink, tapos common ito ay kulay white. Dahil nakakabit siya sa isang linya sa power cord, kaya ang common ito ay kulay puti. Tapos ito ay aking ibabalik lang dito dahil ito, ang switch naman nito ay magagamit ko pa nito dahil yung switch nito kita nyo naman ay gumagana. So ibig sabihin hindi sira yung switch. Baka posibleng problema itong nabili kong motor ay baka may problema yung kanyang LC, kasi kung nakita nyo naman kanina ay wala siyang LC or blade, kaya siguro bininta na lang ng may-ari. Dahil sa totoo lang dito sa amin, hirap dito bumili ng blade. Makakabili ka ng blade second hand sa junk shop kung ikaw ay gustong bumili ng second hand. So ayusin ko lang ito at para hindi ito kalat. Yan, stay put lang muna kayo dyan. So ayan, naligpit ko na. Kailangan ay tandaan natin yon, yung kung saan nakalagay yung number 1, number 2, number 3. Dilaw, gray, pink. Yan, dilaw ang number 1, number 2 ang gray, number 3 naman yung kulay pink. At dito naman mga kabutingting, ito ay ipapakita ko sa inyo. Ito ay umaandar at susubukan natin dito sa bagong motor na bagong kapasitor na ikakabit ko. Ayan ay 1.5 microfarad. Ito, sabi ko kanina, ito ay posibleng nasira ito dahil kinapasituran ng napakataas at hindi ko rin alam kung yung kapasitor na yon ay yun ba yung original niya pa, kasi nung binuksan ko ito kanina ay yun na yung nakakabit at pinakailaman daw kasi ito ng kanyang mister. Sabi ni ate sa akin, ni Ate Bilin, mamaya ay makikita niyo yung mayari kung magpa-video, kung sasali sa pag-video. Ayan, nakakabit na at hindi ko na hininang yan. Tapos itong power cord ay isasaksak ko lang dito. At siguro ay aandar yan kung ayun ay nakaswitch pa doong. Hindi
wala kita. Yan, kung doon ay naka-switch pa, so under na yan. Kaso napakabagal. Ayan o, kung nakikita nyo, bago na yung kapasitor na inilagay ko, pero napakabagal. Halos hindi makaikot. At hindi ko alam kung anong number yan. So dahil lang sabi naman sa akin ng may-ari nito ay nagkausap na rin kami na ito ay aking sasalpakan ng motor at ito ay ating tatanggalin dito. At para makita nyo rin na ang ilisin nito ay napakalambot pag iikutin mo. Kung sa baga ang pinaka problema talaga nito ay kanyang motor. Yan, tanggalin lang natin yung pangharap na screen. Tapos ikutin ko lang yung ilisi. Ay, bakit para yatang maingay? Saan ba tumatama? Sumasabit. Ano ba nangyari? Bakit sumasabit itong ilisi na ito? Ayan, ganyan dapat pala yan. Ayan o, napakalambot. Ayan o. Diba? Matagal siyang huminto. Ibig sabihin, pag mga ganito, ang problema niyan ay motor. Kahit wag na nating testerin yan dahil pinalitan natin ng bagong kapasitor, mabagal pa rin. Yan, mega love shout out sa inyong lahat mga kabutingting. Yan, lahatan mo na ngayon. Yan, ito ay ating baklasin. At mayroon akong titignan dyan kung pwede bang itong isasalpak ko ng buo para hindi na ako mahirapan. Yan, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel mga kabutingting, baka pwedeng pa-subscribe. Yan, tatanggalin lang natin itong tornilyo sa swing arm. Yan, ito ay kinalas na rin ito ni tatay dahil kung nakikita nyo, hindi niya na ito tornilyo. Tornilyo ito ng kapasitor dahil yung kapasitor na ginamit nito ay makapal yung pagtornilyuhan. So ang sunod ay tanggalin naman natin ito para yatang biyak na mga kabutingting. Ayan o, ayan o, biyak. So tanggalin lang natin. Yan naman ay walang problema yan kahit biyak yan. Bibiyakin natin lalo mamaya yan. Kasi kung hindi natin bibiyakin yan, gagamit tayo ng guard lock. Ang mangyayari dyan ay matutuluyan na sa pagbasag nyan. Matutuluyan na sa pagbasag. Kaya yan o. Yan o. Yan, kita nyo yan. Basag na. Tapos titignan natin itong tornilyo nya dito kung ano ba, hindi ba siya manipis, yung makapal ba. Kaya ating titignan para nang sa ganon ay papalitan na lang natin itong tornilyo na ito ng screw type. Nako, hindi ayaw maikot maliit kasi yung aking Phillips screw. Ayan, taguwang na. Ito yung aking itatabi lang ng konti at kukuha muna ako ng martilyo at pupukpukin natin yan para matanggal natin yung tornilyo na nasa loob. So ito na yung martilyo mga kabutingting. Oy, ay, natumba pa, nahulog pa yung aking cellphone. Kaguwang talaga. Hirap pagka wala tayong taga-video. Ayan, pukin lang natin ito. Ayan, tapos saka natin. Oops, matutumba na naman yung cellphone Ako, mahirap. Try natin baliktarin ito. Gamit tayo ng flat screw. So ayan, flat screw na. So try natin kung makatanggal ba tayo nito. Yan mga kabutingting, konting favor lang, baka pwedeng wag nating i-skip yung mga ads. Ayan ay napakalaking tulong na para sa akin mga kabutingting. Nako, kaguwang. Nako, mahirap mga kabutingting. Siguro ay hindi ko na siguro ipapakita yung pagtanggal nitong tornilyo. Ayun, lumambot na pala. Akala ko matigas pa rin.
Ayan, buti natanggal natin. Natanggal ko pala. Ayan, try kong maghanap ng ganito kakapal ng tornilyo. At ito ay ating papalitan kasi ito ay hindi ito papasok dito sa leeg niya. Yan o, hindi papasok. So ako ay maghahanap lang ng tornilyo na ganito kakapal para yan ay ating papalitan natin itong tornilyo na ito. So ayan, meron na ako ditong nahanap na tornilyo at dalawa pa. Try natin kung papasok. Ayun, saktong sakto. Tapos try naman natin kung parehas kahaba. Ayan, may konting diferensya, mahaba ito ng konti, pero tingin ko eh pwede na. So putulin na natin ito dahil ito yung aking buong isasalpak. Dahil ito ay mahinang klase na gearbox ito. At actually ay mayroon na rin siyang basag. Yan o. Yan o, kung nakikita nyo, basag na rin siya. So ayan ay wala na silbi yan. So sunod lang natin gagawin ay tatanggalin natin ito at papalitan natin ng ganitong klaseng tornilyo. Gamit tayo dito ng vice grip. Pero kung mayroon kayong gis dyan na ano, pwedeng gis ang gagamitin nyo nito. Yan o, gis kasi yan ang sukat nito. Ako kasi hindi ako nagdadala nun kasi pag nagdadala pa ako nun mabigat sa box. Ayan. Ayan. Tapos tatanggalin natin. Ito, ihihinang natin itong kapasitor na ito dahil itong ganitong klaseng kapasitor ay para sa akin ito ay matibay. Pag mga ganito, yan, BM na ganito ang klase. So ito ay ating tornilyo lang mga kabuting-ting. Yan, tanggalin kaya muna natin itong kanyang yan. Tapos ito ay hindi pala ito. Ito, yan. Tornilyo lang natin. Yan. Para hindi na tayo mahirapan. Yan, uulitin ko lang mga kabuting-ting. At kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel at kung nagustuhan mo itong video na to, baka pwedeng pa-like at pa-share. At higit sa lahat, kung bago kang napadpad dito, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindit na rin yung notification bell. So, higpitan lang natin gamit nitong flat screw. Ayan, tapos tignan natin. Ayun, malambot pa rin. Tapos nahigpitan na natin. Ayusin lang natin para sigurado na mamaya ay malaglag yung tornilyo or matanggal. Ayan. Saktong sakto lang. Tignan natin, kailangan magbaklas ng motor dahil okay naman yung motor. Tapos tanggalin natin lahat ng tornilyo dito para maihinang natin ito. Yan, ito. So yan, bali hindi ko na ipapakita yung pagtanggal ng tornilyo dyan mga kabuting-ting. So yan, bali natanggal ko na at dito lang muna ang tinanggal ko, hindi ko na dito tinanggal. Siguro ay lulusot na yan. Tapos tanggalin lang natin yung close-in wire connector. Tapos putulin na natin itong wire na ito. Ayan. Tapos papalusot naman natin itong wire na ito dito. Yan. Ito ay nakabuhol. Ito ay mas matibay ito kaysa doon sa original na motor. Medyo manipis ang stator nito kaysa dito. Kaso naman, kung makikita nyo lang yung klase ng motor nito na sa loob, nako, swangit. Hindi kagandahan. At yan yung mga bagong labas ngayon. Kung ako'y papipiliin, mas maganda pa yung sinasabi nilang motor na Nidec. Mas para sa akin, mas tumatagal pa yon kaysa dyan sa motor na yan. Yan, ito yung ating ipapasok dito sa leeg. Para yatang mahirapan tayo nito.
nahihirapan nga gagawang. Mahirap. So gagawin natin dyan, tatanggalin natin tong dalawang tornilyo kasi sa ibang electric fan dito yung nakalagay na tornilyo, ito kasi ay wala, dito yan. Ito naman pagka ganitong klaseng electric fan or dito nakalagay yung tornilyo, pagka ayan ay pag iyuyuko mo siya tapos biglang bumabalik sa mga desk fan or sa stand fan, pag mga ganitong klaseng liig ang ginagawa nila dyan ay hihigpitan nyo lang ito. Yan, itong tornilyo na ito hihigpitan nyo lang. Yan, tapos saka natin ito ipasok. Yan. Tapos saka naman natin ito ibalik sa pagtornilyo. Yan. Ito ay mayroon pa tong fuse mga kabutingting. Hindi ko pa tinanggal ang fuse niyan. Gagawin ko na lang nito ay lalangisan ko lang yan sa harap at saka sa likod para kahit papano ay tumagal. O yan. Tapos dito ay mag wirings tayo. So kung natandaan nyo kanina, kaso hindi pala lumusot ang kagwang. Hindi pala lumusot. Dito pa sa ilalim. Ayun, lumusot din. Tapos common ito, kuhanin na natin kaagad yung common. Tapos kabit natin dito sa isang linya sa power cord. Yan. Tapos lagyan natin ng close-in wire connector. So kahit magkabaliktad-baliktad ito sa pagkabit mo dyan, hindi yan sasabog or hindi uusok. O yan. Palatan lang natin itong dulo ng wire. Number 1 ito ay dilaw, number 2 kulay gray, number 3 naman yung kulay pink. Tapos lalagyan lang natin ito ng soldering lead. Ayan na, nalagyan na ng soldering lead. Tapos kabit natin. Pag nakaharap ka sa switch, pagka ganitong klaseng switch, rotary switch, nasa kanan ang number 1, ito yung sa gitna number 2, at ito naman yung number 3 nasa kaliwa. Itong number 1 ay nasa kanan at itong number 3 ay nasa kaliwa. So kabit natin. Number 1 ito ay kulay dilaw. So ilagay na natin dito sa number 1. Tapos number 3 ay kulay number 3. Number 2 ay kulay gray. Pag hindi ka naman matandaan ay ito, nandiyan naman yung ebidensya dahil hindi ko naman sinagad. So pwede nyong tignan kung hindi kayo matandain. Ako hindi rin naman ako matandain, kaso kakabukas ko lang, kaya siguro natatandaan ko. Makakalimutin din ako mga kabutingting. So ayan, bali ito ay ating tatakpan na. Tapos ilaayos lang natin yung kanyang yan, dihila-hila para sa speed. Tapos takpan natin. Ayan, tornilyo lang natin.
So ayan na, tapos na. Yeah. Balik lang natin yung C-clip. Yan. Ay tumawag sa akin mga kabutingting daw. Nakakotse. Kaso hindi ko naman kilala kung sino yun. Yan, kukuha lang muna ako ng tube para hindi na ako maglagay ng electrical tape dyan sa dugtungan dahil pinutol ko to nung ito'y aking binili sa junk shop. So ayan, ito na. So kung nakikita nyo, kulay itim yung wire dyan sa kapasitor. Kulay itim yan, dalawa na yan. Ito kulay itim din. So ayan ay aking idudugtong lang. Wala namang magkapares na kulay dyan. Tsaka kahit magkabaliktad-baliktad yan ay wala namang magiging ingay naman ng motor na yun. Walang kagwang yung motor na yun. Yan na. Yan, ito ay kakabit ko muna at di ko na ipapakita. Yan naman ay kahit magkabaliktaran wala namang problema. At kung nakikita nyo naman puro kulay itim yan. So yan, stipot lang muna kayo dyan mga kabutingting. So yan na. So ito ay ating ilalagay lang dito yung aking tube. Para kaysa halip na gagamit ka ng electrical tape, so yan na lang ang aking ginagamit, mas matibay. So ayan, ganyan lang. So ito ay ating panda rin. Try pala muna natin itong, ako, mukhang magpapalit din yata tayo nito ng ano mga kabutingting ng ito, itong swing arm. Magpapalit din tayo nito dahil hindi ito papasok doon. Ayan, ako ay maghahanap lang ng swing arm pero hindi ganito dahil hindi pwede yun. So ito na yung aking pamalit. Tingnan natin kung halos magkaparehas bang haba. Ayan, medyo mahaba ng konti pero pwede na yan. So ito yung aking ikakabit lang dyan. Tapos pag nakaganyan, kakabit ko naman ito dito. Yan, dito, ito. So hindi ko na ipapakita yung mga pagtornilyo nyan. So ayan na, na-tornilyo ko na yung swing arm mga kabutingting. At ganon din dito. At tingin ko medyo mahaba. Pero try natin. Yan, saksak ko lang dito yung power cord. Sana ba yung ayan, pala. Ayan, kung nakikita nyo hindi pala nakikita. Ayan o. Yan, tingnan nyo na lang. Ayun o. Gumagana na. So ito ay okay na ito sa alright mga kabutingting. So siguro yung pag-assemble nito paglagay sa screen hindi ko na ipapakita. At tungkol naman dito, yan, tungkol naman dito, yan, ay gagawin ko naman dyan ay hindi ko na ilalagay yung kanyang guard lock dito. So ang gagawin ko na lang dito ay magbubutas na lang ako dito sa screen. Tapos isasama ko na yung screen sa pagtornilyo pag nagtornilyo ako. At hindi ko na ipapakita. Meron na akong video dyan kung paano ko magbubutas dyan. Ako ay gagamit lang ng pako na litres or concrete nail para yan ay mabutas. At bago mo bubutasin yan, syempre yan, ganito mo muna ito. Tapos lagyan mo siya ng tanda dyan. Dito ba sa taas, saka mo siya bubutasin. Dahil dito sa video ito hindi ko na ipapakita yung pagbutas ko dyan. So i-continue ko mamaya pag ito'y aking na-assemble na lahat. So ayan mga kabutingting, kung nakikita nyo ay yan, nakatornilyo na yung screen. Sinama ko na sa pagtornilyo. So itong kanyang guard lock, para hindi halata or hindi halata, ito ay palamuti na lang ito. Ibabalik na lang natin yan. Kung napapansin nyo naman ay nandito ko nilagay 2 piraso lang para pag iyuyuko nila hindi tatama yung screen at hindi aabutin yung ilise sa pag iyuyuko mo. So ito yung ating kakabit lang. At ito pala mga kabutingting, ito ay aking nilangisan. Ayan yung langis oh. Ayan, hindi ko na nga lang ipinakita. Pero ayan ay aking nilangisan talaga. So ayan ay, kung napapansin nyo rito,
Yan oh. Ito ay half moon. Yan. At itong ilisi na ikakabit natin ay full moon. So gagawin lang natin diyan para hindi matanggal yung C-clip ay maglalagay lang tayo ng washer diyan. Nang sa ganon ay hindi matanggal yung C-clip na yan kasi full moon yung ating butas ng ating. Ayan, pasensya na aking pinos dahil maingay yung motor. Yan nakikita nyo. Pero kung dito ay flat, okay lang na walang washer itong dito na ilalagay mo dahil kung flat ito ito kasi hindi ko nakikita nyo. Ito kasi ay pang full moon talaga at may gatla. Kaya gagawin natin dyan ay lalagyan natin ng washer dyan nang sa ganon ay hindi basta-basta matatanggal yung kanyang C-clip. So ayan, hahanap lang ako ng washer dyan mga kabutingting. So ayan, bali ito yung gagawin kong washer mga kabutingting, bushing. Ito ay sikanhan lang ito, pero hindi ito sira, hindi ito gasgas. Yan, so ito yating ilalagay muna yan dyan. Tapos bago natin ilagay yung LC, nang sa ganon yung kanyang C-clip doon ay hindi kakalas. Yan yung purpose kung bakit kailangan mong kakalangan. So ito yating lagyan ay timbangan, di mo ko kamaog timbangan ay maguba nagsamot imong timbangan ay. So ito yung aking pupunasan pala muna mga kabutingting dahil napakarumi. So ayan, malinis na mga kabutingting at pasensya na kung hindi ko na pinakita. So ito yung ating ikakabit lang. Siguro ito ay nalaglag mga kabutingting kaya na-disalign yung kanyang screen. Ayan. So ito ay ating iti-testing na. At yan. Tapos ayan ay naka number 1 na mga kabutingting. Ayan o. Wala na kasi yung niya dito, yung pinakapihitan. Hindi ko alam kung nasaan yon. Dahil hindi naman ako ang unang tumingin nito, yung may-ari. Yan, saksak ko lang dito yung power cord at ayan ay iikot kaagad. Titingnan nyo na lang kung ayan ay iikot kaagad. Ayan, kung nakikita nyo ay umiikot na. At ayan ay number 1 pa lang mga kabutingting. Number 2, ayun, number 3 na pala yun dahil nung pinatay ko or hinila ko yung ay namatay. So ilagay natin sa number 1 or papatayin muna natin or pahintuin. O yan, tapos ikutin ko dito yung number 1. O yan, ikot ka agad. Tapos lagay natin sa number 2. Tapos number 3. Tapos tawagin ko muna yung mayari. Tibilin! Ito na de! At dito mga kabutingting, kung nakikita nyo ay wala nang takip. Pero ayan ay bahala na sila yung maglagay ng takip dyan dahil hindi na mahanap yung takip. Okay na ba ma'am? Ha? Ayan, okay na? Tapos ikaw nang bahala dito sa takip ma'am. Lagi ambot, mag-abot mo sa kumbana, kanana man po. Ayan. Yung mister niya raw kasi mga kabutingting ang nagbaklas nito kaya hindi na alam kung nasaan na yung takip ng motor. Pero kung para sa akin ay basta wall pan dahil ito ay nasa taas, mas maganda rin kung walang takip para yung kanyang init ay hindi kulob kung sa baga makakasingaw ba. So okay na ma'am. Ayan, dahil okay na daw sabi ni ma'am. So dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito mga kabutingting. At kung nagustuhan mo itong video na ito mga kabutingting at kung mayroon ka ditong natutunan, baka pwedeng pa-like at pa-share. At higit sa lahat, kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, lagi nag-iwan sa inyo, nang ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Ayan, bye bye na po.